Magandang gabi po or magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ako na naman po si Kapitan Ninihay ang magbibigay ng reaction dito sa mga pangyayari na kaguluhan sa Team Abot Kamay, 'di ba? So eto guys, no? Ito yung pinaka-hot at pinaka-trending at pinaka-controversial na pangyayari ngayon sa Team Abot Kamay. Itong tungkol sa screenshot, 'di ba? At tungkol ito sa saksakan patalikod blues na nangyayari sa Team Abot Kamay, kung saan nag-hysterical itong founder ng Team Abot Kamay na hindi natin alam kung totoo or ito ay drama pa rin, 'di ba? So ngayon, Banang Toryang, founder ng Team Abot Kamay, hindi mo kayang magpaliwanag, hindi mo masabi kung sino yung totoong sumasaksak sa'yo, hindi mo kayang bumitiw ni isa sa mga anak-anakan mo dyan. Ako ngayon ang magbibigay ng pagpapaliwanag. Ano lang po, disclaimer, ito po ay ayon sa aking obserbasyon at ayon sa aking opinyon base dito sa hawak kong ebidensya. So ngayon po, nasa akin ang screenshot kung saan ito yung mga pinag-uusapan sa GC nung time na in-screenshot ito no kung nino man, diba? So unang-una, may warrior. Kahit na kalaban ang tingin mo sa akin, ako hindi naman talaga sabing kalaban talaga or ang tingin ko sa iyo di ba? Ito sa social media, ribatan lang tayo sa issue kung sino yung tama. So kahit na ginagawan mo ako ng kwento, di ba? Pero ako sa totoo lang, kung saan yung totoo doon tayo. At isa pa, siguro sa papaliwanag ko na to kahit papaano maabsuelto ka dito. Kasi alam ko dyan sa live mo, sobrang destructive ka. At umiyak ka na ng ilang gabi, di ba? Destructive ka dyan sa live mo kasi hindi ka naman ganyan pag nalalive mo, inom ng tubig, tupi ng tuwalya sa harap mo. Hindi ka ganyan every magla-live ka. So ang live mo ngayon, nakikita ko sobrang destructive. Kumbaga parang hindi ka makakapag-concentrate. Siyempre naman, no? Sino ba naman ang hindi maapektuhan sa nangyayari na ikaw talaga yung dinidiin. Pero to be fair enough, ay bibigyan ko itong reaction nito at sa palagay ko dito may warrior kahit paano mabiswelto ka dito. Pero hindi makakaligtas ang traidor na andyan talaga nang galing sa vloggers group na GC ninyo or masasabi nating warriors kasi lahat ng vloggers sa Team Abot Kamay ay nabilong sa warriors, diba? So eto, hawak ko dito ang screenshot na nagsasabing traidor. Kung sino ang nag-screenshot at nagpasa nito, hindi talaga matukoy kung sino unless otherwise magsalita ang unang nakatanggap nito. Okay, ang sabi dito sa screenshot, sabi ni founder, mamaya, nood kayo, todo na drama ko dito. Talagang iiyak ako sa live ko. Walang ko kontra. Positive lang lahat ang comments. Saan ka makakita ba ng naiiyak ka ng todo-todo, bonggang-bongga ang drama mo dito, tapos makakakuha ka ng positive comments? Bobo ka. Bobo ka. Iiyak ka ng bonggang-bongga, iiyak ka ng todo-todo, tapos kukuha ka ng positive comments. Siyempre, pag umiyak ang founder doon sa live streaming, magkakaroon ng galit sa puso yung mga viewers mo doon. Sasakit ang puso nila dahil maaawa sila sa'yo. Tapos gusto mo makakuha ng positive comments? Maya nood kayo. Todo na drama ko dito. Talagang iiyak ako sa live ko. Walang po kontra. Positive lang lahat ng comments. Yan. Sabi ni sino bang pangalan nito? Bakit iba? Iba siguro pangalan nila sa Facebook na iba sa YouTube nila. So, sino bang pangalan nito? Ano to? Love na love ka namin, Idol Anino. Hawak mo ang trophy. Saludo. Ako, I'm proud of you, Lods. Ayan. Banang, kung vloggers, ito lang guys kung vloggers group ito, ibig sabihin Banang,
8 lang kayo dyan or 9 lang kayo. So, hindi ko alam kung sinong nagsabi nito. Iba ang picture. Ewan ko kung si As26 ito. Sabi niya, hindi ata to si As kasi hindi As ang pangalan niya sa Facebook. Kasi kung ano yung pangalan mo sa Facebook, yan yung mag-a-appear dito sa Messenger. So, nakalagay dito, Asilo, ewan ko, Ayan, sabi niya, love na love ka namin, Idol Anino, hawak mo ang trophy, saludo, ako, I'm proud of you, Lods, yun yung sabi niya dito, di ba? Tapos, nag-reply si Angel Anino kay Banang, sabi niya, opo, mami. Pag sabi ni Merly na mamaya nood kayo, sabi niya niyo, opo, mami. So, ibig sabihin, agree dito si Anino magdrama yung founder nila. Akala ko ba, Anino, sa katotohanan ka lang talaga. Pero nag-agree ka dito na magdadrama at manloko ang founder ninyo sa live streaming niya. Panluloko ang tawag dito. Hindi niya iniisip na masasaktan yung mga mga viewers niya. Hindi niya iniisip na magkakaroon ng, yung iba baka mag-stroke, magkaroon ng sama ng loob. Dahil syempre, iiyak ka ng bonggang-bongga dyan. Ibig sabihin, inaapi ka. Diba? So, tapos nag-sorry pa. Bakit Anino nag-sorry ka? Sorry, Mami, Merly Peregrino, pero love you. Anong kasalanan mo? Bakit ka nag-sorry? Diba? So, ito yung nilalaman ng screenshot kung saan galit na galit si Banang kasi lumabas ito. Ngayon, meron talagang traidor dyan, meron talagang traidor dyan sa GC na yan. Yan ay Vloggers GC or Warriors GC, hindi ko alam. Kasi pag sinabi nyo Vloggers GC, sabi ni Banang kasi, mga vlogger lang ang kasama namin doon sa GC na yon at kukonti lang kami. So, given na vlogger lang yon, ibig sabihin, 9 lang kayo doon. O, sabihin natin 10 pa. Ewan ko kung sino. Sinama nyo doon si Ramel or si Tune 20 o kung ino pa. Basta yung, ang alam ko, ang kilala ko lang, aside kay Tune 20, 8 lang kayo na bumabakbak. So ngayon, meron talagang totoong traidor sa Warriors na naglabas ng convo na ito. Meron talagang isa dyan. So ngayon, sino dyan sa inyo ang mahilig mag-screenshot? Sino dyan yung traidor? Yan yung hanapin ninyo. Merong traidor dyan kasi nakalabas itong convo na ito. Pero, nung inilabas ang convo na ito, hindi ito ni-send direkta kay Ram Castillo. Kasi sa ibang grupo ito nanggaling. Galing sa Warrior, pinasa sa ibang grupo, pinasa ng ibang grupo kay Ram Castillo. So, ibig sabihin ba ng aside sa Warrior na nagtra-traidor sa iyo at sinasaksak ka patalikod, may isang grupo pa na nagsasaksak sa iyo patalikod. Kasi galing tong SS na to sa Warrior, kung sino makate ang kamay at pinasa ang screenshot na to sa isang grupo pa ulit, hindi ko na sasabihin. Baka may mapahamak na naman. Pero kung pilitin niyo ako, sasabihin ko kung saan grupo nang galing ito. Pinasa ng Warrior ito sa isang grupo ng Team Abot Kamay din. Kumbaga, isang sa chapter, no? Kagaya ng Pilipinas chapter, Hong Kong chapter, di ba? Pinasa ito ng isang warrior, ng isang vlogger, sa isang grupo, at pagdating doon sa isang grupo, may isa na namang traidor doon, na sinaksak na naman yung founder patalikod, hanggang sa nakarating itong SS na ito kay Ram Castillo. So, ibig sabihin, hindi direct from warriors to Ram Castillo. Galing sa Warriors, pinasa sa isang grupo, pinasa sa isang individual, pinasa ng isang individual na naman kay Ram Castillo. Diba? So, ibig sabihin ba ng hindi lang vloggers at warriors ang nagtra-traidor sa'yo, kundi may mga ibang grupo pa. Yan yung diskubrihin mo, Banang. Ngayon, dyan sa mga vloggers, sino ang mahilig mag-screenshot dyan? Ngayon, eto ang gawin nyo dyan sa warrior, lalong-lalo na sa founder ng Warriors.
Diskubrihin mo kung sino sa members mo ang nag-screenshot, ang nagpasa sa ibang grupo at pinasa ng members ng isang grupo sa isang individuals at pinasa kay Ram Castillo. So, ibig sabihin, Rose Espinosa, meron talagang isang traidor dyan. Kasi imposible na makalabas ito. Unless, otherwise, kung mismo ang founder nyo ang nag-screenshot nito at ipasa doon sa ibang grupo para palabasin na kayo dyan sa Warriors or kayo dyan na mga vloggers ang mga traidor. Kasi kung naalala nyo, itong ginawa ni Banang na ito ngayon, ginawa na niya yan before. Take note. Unless, otherwise, kung si Banang mismo ang nag-screenshot nito doon sa GC ninyo at pinasa niya sa isang grupo, para palabasin na kayo dyan sa Warriors ang traidor, para makuha niya ang simpatiya at suporta ng buong Team Abot Kamay. Take note, Ngayon, kung wala sa inyo dyan, sa mga vloggers at sa Warriors, ang nag-SS ng combo na ito, may posibilidad na si Banang mismo nag-screenshot niyan at ipinasa sa ibang grupo at iparating kay Ram Castillo para lumabas na kayo ang traidor dyan, kayo ang sumasaksak sa kanya patalikod. Ganyan kagaling magpaikot si Banang. At yan ang ginawa niya ngayon. Kung walang aamin sa vloggers group na GC na to, at kung walang aamin sa Warriors na merong nag-screenshot at ipinasa ito sa ibang grupo, sa ibang chapter, may posibilidad 101% mismo ang founder nyo ang nag-screenshot, ipinasa sa ibang chapter at ipinasa kay Ram Castillo para palabasin na kayo ang traidor dyan at kayo ang naging masama. Do or die, matira ang matibay. Sisirain kayo ni Banang para kayo na mismo ang umalis sa Team Abot Kamay. Kasi napapansin ni Banang na yung mga supporters niya sa Team Abot Kamay napupunta na sa mga vloggers. Diba? Ngayon, mag-usap-usap kayo sa Warriors, mag-usap-usap kayo sa GC. Ngayon, kung walang aamin na merong nag-screenshot sa inyo, hindi pinasa direct kay Ram, merong nag-screenshot at ipasa sa ibang chapter, kasi sa ibang chapter nang galing yung SS papunta kay Ram Castillo. Ngayon, kung walang umamin sa inyo dyan sa Warriors as a vloggers group, 101% ang founder nyo ang nag-screenshot at ipasa sa ibang chapter, may inutusan siyang tao kasi magaling mag-utos yan, napaka-manipulative ng founder ng Team Abot Kamay, siya mismo ang nag-screenshot, pinasa niya sa isang tao, may inutusan siya para makarating ito kay Ram Castillo, para lalabas na kayong mga taga-warriors or mga vloggers group ang lalabas na traidor at sinasaksak nyo siya patalikod. Nangyari na yan before. Ganyan ka-manipulative ang founder nyo. Ang galing niyan, mang-utos sa ibang tao. Hindi niya yan gagawin, direkta galing sa kanya. Pati yung pagpapatalsik niya sa iba, sa inyo dyan, hindi niya yan gagawin. Uutos siya ng ibang tao. Ito yung analyzation ko. Kasi nalaman ko na yung SS pala na galing, yung SS pala na nakarating kay Ram Castillo, hindi galing direct sa Warriors. Galing sa ibang chapter, galing sa isang individual na nakarating kay Ram Castillo.
Kaya Ram Castillo, mag-ingat ka din dahil isa ka sa pinapaikot ng founder na yan. Walang iniisip yan kundi ang sarili lang niya na dapat siya yung nasa spotlight. O ngayon, warriors, mag-isip kayo. Sinipa kayo, tinanggal kayo kasi naiisip ng founder nyo na wala na kayong silbi sa kanya. Ano sabi niya? Huwag nyo na siyang idepensa dahil hindi nyo naman kaya. So eto, i-analyze nyo. At ulitin ko, hindi galing sa Warriors direkta, ang convo na to bago makarating kay Ram Castillo. Galing sa ibang chapter bago napunta kay Ram. Analyzation ko lang to, ulitin ko sa inyo, sariling opinion ko to, sariling analyzation ko to, unless magsalita si Ram Castillo kung ano talaga ang totoo. Pero sa ngayon, dahil nag-away-away na kayo dyan, nag-iiyakan na kayo dyan dahil walang aamin na siya ang nag-send kay Ram Castillo. Pero bakit nakalabas ito? Ngayon, kung walang nag-screenshot sa inyo ng mga warriors at vloggers dyan, dahil kasama nyo ang founder sa GC, 101% na siya ang nag-screenshot niyan at ipinadaan sa ibang tao para makarating kay Ram Castillo at magdrama na naman siya na kunwari siya yung biktima at rinaidor nyo siya, sinaksak nyo siya patalikod. Nangyari na yan before sa Batch 1. Sabi ko sa inyo, ito ang laro ni Banang na na-miss niya at gusto niyang laruin ulit ngayon. For now, ito lang muna ang aking reaction. And hintayin nyo kung ano pa ang mangyayari sunod and then another reaction na naman ang gagawin natin. Masaya to. Banang, you want to play a game? Okay, let's play a game. Lalaruin natin yung gusto mong laro ngayon, 'di ba? Kaya warriors, isip-isip din pag may time. Huwag puro galit ang pairalin. Kasi pag ito ang pinairal nyo, hindi na ito gagana. So sa ngayon, eto muna paganahin nyo. I-set aside muna ito. Pag gumana na ito, eto na. Kasi ito nilagay sa taas para ito unahin. Ito sa baba, pangalawa lang ito. Okay? Thank you so much guys and abangan nyo po yung next reaction ko. Thank you so much and God bless.